Kay mayong buntag dan salamat sa matuhang nga special music. So karon dahil nga kasimana no magkuha na ta. Mag sa to katong i-announce bitaw nga magbutang tag ceiling fan ya. No aron din na mo sige pangaypay. Na. So danay upat nga ceiling fan no. Atong giyan po mabuto puno. So karon nga semana ato na nga ma-order na ta. Kaya ron nga mataod no. So, di ka maglangay, hindi kita sa Roma Kapitulo 4, no? Romans chapter 4. Okay, unsa ganay nga to nga main verse sa libro sa Roma? Roma 1:16 o 17, no? For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Sa 17, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith. No? So, kini siyang igsoon ang verse, gi-present din ni Pablo nga, na ang gospel, may nungdanon kayo ni, kay kini makaluwas. Kunya, starting mo igsoon sa verse 18, pasaka na, gi-explain ni Pablo nganong gikinahanglan ang gospel. Ang tubag, tungod kay ang tao doon ay problem. Ang problem sa tao, siya makasasala. No? So gisgutan sa chapter 1 nga ang mga hintil, mga tao nga mga dili religyoso, no? Sila nagabuhat sa pagpakasala. Sa chapter 2, ang mga tao nga gihatagan sa kasuguan, ang mga Hudyo ug ang mga religyoso nga mga tao, ingon ni Pablo, maupod sila usab mga makasasala. So, pag-abot sa chapter 3, verse 21, mo to atong gibasa ganina sa scripture reading, gingon sa verse 21 nga, but now the righteousness of God, gipadayag ang iyang righteousness sa Ginoo. No? Gisaksihan kini sa law ug sa prophets, no? Sa kasuguan ug sa mga propeta. Kanang unsa gani ang righteousness of God sa verse 24 nga ang tao mamatarong kung siya motuo kang Jesus Christ. No? So sa karong study nato sa chapter 4, more nag-i-explain ni Pablo nga igsoon kining righteousness, no, of God. Nakahinumdum ka mo nga sa miagi gisgutan nato ang duha ka klase nga righteousness. Ang usa righteousness of man, nya ang usa righteousness of God. Usa ra ang righteousness nga acceptable sa Dios, kining righteousness of God. Ug ang righteousness of God mao kining pagtuo kang Jesucristo. Mao na siya mga igsoon. So that's why ang gospel atong i-present ngadto sa mga tao. Aron kung ang tao motuo siya kang Kristo Jesus, mahimo sila nga sa mamatarong sila, no, atubangan sa Dios. Kay mao na mga igsoon ang righteousness of God. Ang tao kung magtuo siya kang Kristo Jesus, mahimo siyang righteous atubangan sa Dios. O pirmi gihatagan emphasis usab kining gitawag kining righteousness of man nga dili ni pwede, no? O gani karon sa atong study nagamit si Pablo og argument paano niya gidevelop kining gitawag nga righteousness of God. Iyang gigamit nga example si Moses. I mean si Abraham, no? The father of Jewish people. O gitawag ko ni si Abraham mga igsoon, amahan sa pagtuo, no? Siya ang gigamit nga example ni Pablo unsa ning gitawag nga pagkamatarong pinagi sa pagtuo. So sa di pa kita makapadayon magaampo sa ka. Ginoong Dios sa mga tunaw sa kami sa imong mga pulong, naga-pray kami, nagaampo kami nga giyahi tudloy kami pinagi sa tabang sa imong Espiritu Santo nga sayano
sa simple nga paagi masabtan Ginoo ang mga kamatuoran ug amo kining madawat ug maaplikar diha sa among kinabuhi. Kami nagaampo, nagapanugyan in Jesus name. Amen. So sa atong study karon mugamit sa tag Bisaya na text, no? Bisaya na okay, diuluhan na diha no sa unang bahin si Abraham panig-ingnan, no? Abraham as an example. Verse 1, imo dinhi ug karon unsa may atong ikasulti. Mahitungod kang Abraham, ang atong ginikanan sumala sa unod. Kay kung si Abraham nahimo pang matarong tungod sa iyang mga binuhatan, aduna unta siya'y ikapasigarbo apan dili atubangan sa Dios. So na-mention na no si Abraham dinhi. So kini daw pagkamatarong ni Abraham mga igsoon, ang argument ingon gid diri sa gipresent, kung namatarong siya pinaagi sa iyang binuhatan, ang iyang pagpasigarbo ni Abraham, no? Ang iyang kaugalingon, ang iyang mapasigarbo, no? So, ingon din kung si Abraham nahimo pang matarong tungod sa iyang mga binuhatan, so aduna unta siya ipasigarbo. Pero ingon din, pero dili atubangan sa Dios, no? Verse 3. Kay unsa may giingon sa kasulatan, si Abraham nituo sa Dios. Ug kadto giisip alang kaniya ingon nga pagkamatarong. So si Abraham mingtuo siya no sa Dios. Unya tungod niya na gihimo siya nga matarong. Now sa book of James, di ba? Sa book of James na James chapter 2, labi na sa verse 24, kanang faith without works is dead, di ba? Gingon dito sa verse. Kung imo tanaw ng context diyan sa story, gigamit ni example si Abraham, no? Muna nga angay nga sabto ng story. Gigamit sa example sa book of James si Abraham. So dinhi ang pagkamatarong no nga si Abraham na matarong siya dili sa iyang binuhatan, kundi ingon dili tungod sa iyang pagtuo, no? Na diha na mo ning ginasulat sa verse. Asa man ni ang story ni Abraham na record nga mingtuo siya unya gimatarong siya sa Genesis chapter 15. Okay? Sa Genesis chapter 15 diha makita nato ang record nga mingtuo siya ug ingon ang Bible nga tungod sa iyang pagtuo gimatarong siya sa Dios. Sunod, diin man or unsa nga chapter sa Genesis nga gi-offer niya si Isaac sa iyang binuhatan. Kay itong gihimo tungod man to sa iyang pagtuo pod. Sa chapter 22 sa Genesis, no layo na no. So pipila na ka ang tuig ng mga mingagi. So mao ni mga igsoon, wala ni nagkasumpaki ang Roma 4 nga atong pagatun-an ug ang James chapter 2, no? Ang pasabot sa Roma kapitulo 4, paano ang tao mamatarong atubangan sa Dios? Ang point din nga usa ra gyud ang paagi. Pinaagi sa pagtuo, no? Diha kang Kristo Jesus. Ingon sa verse 4, ngadto sa tao nga nagbuhat, ang madawat niya dili maisip ingon nga gasa, kundi sohol. Now ibalik sa muna nako sa chapter 3, no? Sa previous natong study sa chapter 3, na-mention dito nga ang righteousness nga iya sa Ginoo kadto free unya gift. Kung nakahindom mo ana sa verse 24 to 26 sa chapter 3. Kini gasa libre. Ang argument ni gipresent din kung kini daw pagkamatarong buhatan, no, himo ang buhat. Ang nahitabo kuno mo ni ngadto sa tawo nga nagbuhat, ang madawat niya dili maisip na nga gasa, kundi
suhol. Okay? So, gikontrast ni Pablo ang righteousness of God nga gasa in contrast sa binuhatan sa tao. Kaya ni Pablo, kung buhatan daw ng righteousness of God, mapurnada ang doctrine nga gitawag kini gasa. Kita niyo ang reference mo igsawan nga. Kini laging righteousness of God, gasa ni siya. Free. Karon kung mo argue ang tao, amo buhat ko, kinahanglan apil ang buhat. Ingon din ni sa argument ni Pablo, kung imong buhatan, ang may tabo niya na, suhulan na ka, kaya imong gibuhatan. O kung suhulan ka, dili na na matawag nga gasa, kana bayad na o suhol sa imong binuhatan. So, dugang pagpahayag nining binuhatan, ingon ni Pablo, ug ngadto sa tao nga wala magbuhat, kundi nagtuo kaniya nga naghimong matarong sa dili Dios nun, ang iyang pagtuo isipon nga pagkamatarong. Now, mga igsoon, dili pwede i-mix ang pagtuo ug ang binuhatan. Kay contradictory ang ilang principle. Ang pagtuo, napasikad kini sa gasa, libre. Ang binuhatan, bulisunta ka na o bayad o suhol. Okay? So it's either ining duha o ang argument din sa word of God nagingon, clear kayo sa verse 5, ngadto sa tao nga wala magbuhat, kundi nagtuo kaniya nga naghimong matarong sa dili Dios nun. Ang iyang pagtuo isipon nga pagkamatarong. So tanawon nimo nga igsoon, unsa daw ka tawo nga dili Dios nun, meaning makasasala. Gisiran siya sa gospel kan Jesus Christ. Jesus Christ died for your sins. Mao man ang presentation sa gospel. Unya sa diyang tuo siya ingon sa Bible, pag-aisipon, no? I-credit ang righteousness ngadto diha kaniya, pag-aisipon siya nga matarong, mga igsoon. So ingon dinhi wala siya nagbuhat pero gintuo siya. Pero ingon sa Bible, pag-aisipon siya nga matarong. Propesiya sa Old Testament, si David gigamit dinhi. Sa ingon nini usab sa bersikulo 6, si David naghisgot sa pagkabulahan. Kinsa man ning tao daw nga bulahan? Niadtong tao nga gihimong matarong sa Dios nga walay kalabutan sa mga buhat. No? Remember, ang state sa tao dili Dios nun. Dili Dios nun. Pero ingon sa word of God, pero kung siya nagtuo, ingon ni David sa propesya, makita ni sa Salmo 32:1 ug 2, no? Ingon ni David, bulahan ang tao. Blessed. No? Kadtong kinsa nga tao daw? Di adtong tao nga gimatarong sa Dios. Nga walay kalabutan sa mga buhat niya. No? So wa siya gibuhat, ning tuo ra siya. No? Pero ingon sa Bible, siya matarong. Verse 7. Bulahan sila nga gipasaylo sa ilang pagka masinupakon sa balaod ug ang mga sala gitabunan. Bulahan ang tao nga dili na isipon sa Ginoo ang iyang sala. You see? Kung naka-recall ka mo sa last Sunday, nagwali tao the atonement, the sacrifice of Jesus Christ. Na-mention na ito ditong vocabulary sa salvation. Katong redemption, katong propitiation, no? Nga gibayaran ni Jesus ang atong mga sala ug ang tuman nga kasuko sa amahan sa Dios, no? Na nabugnaw wa siya masuko. Tungod kay na satisfy ang justice of God. So karon ingon dinhi
Bulahan ang tao nga ang iyang sala dili pagaisipon, no? Batok kaniya. Bulahan ang tao nga unsa kuno? Ang iyang mga sala natabunan. Mo na nang gimon diha, no? Gipasaylo. Okay? Ug ang iyang sala dili pagaisipon, batok kaniya, no? Ang matuod mga igsoon, tanan ta makasasala, di ba? Pero nagingon ang Bible, pero kung ang tao motuog gani siya kang Jesus Christ, ingon ni David, bulahan ang tao nga kaya nga naman, ang iyang sala dili na pagaisipon diha kaniya. No? Yes, nagtuo ta kang Jesus Christ na Savior. Mga mag-asala ka. Pero sumalang sa teaching sa Diyos, no? Gipropesiya na ning daan sa Old Testament. Bulahan ka kung ikaw nagtuo kang Jesus Christ. Kaya ang imong sala dili na isipon diha kanimo. No? Nga sa diin mga igsoon, kana ba tungod sa imong sala, hukman ka sa silot sa impierno. Mao na siya. So bulahan ka kay dili na isipon ang imong sala batok kanimo. Verse 9, kining maong kabulahanan alang ba lamang sa mga tinuli. Kini tinuli mo ni mga Hudiyo, mga circumcised, no? Mga tinuli. O alang ba usab sa mga dili tinuli, mo ni mga Hintil, no? Mga tao nga dili Hudiyo. Kita nag-ingon nga ang pagtuo giisip alang kang Abraham, ingon nga pagkamatarong. Karon giunsa man kini pag-isip ngadto kaniya, sa diha bang natuli na siya o sa wala pa? Sa mo na pangutana, no? Namatarong si Abraham sa pagtuo. Okay? Question. Kano saaman siya namatarong, sa dihang gituli na or kadtong wala pa? Mo nang gitubag sa diri. Dili sa natuli na siya, kundili sa wala pa siya matuli. Okay? Kay unsa man day ang understanding ani sa mga Hudiyo? Aron nga mahimo kang covenant people of God, kinahanglan ang tao magpaserkom. No? Magpatuli. Kung wala na, you cannot call yourself nga iya ka sa Dios. Kay katulang ginaserkom. So karon gigamit ni nga argument ni Pablo dinhi, ingon ni Pablo, tanawa si Abraham atong i-example. Gimatarong si Abraham sa diyang nagtuo siya. Remember nga gimatarong siya sa Ginoo sa time nga wala pa siya natuli, wala pa siya na-circle. Ang kwento ni mga igsoon ni nga ang pagkamatarong wala kini na base pinaagi sa pagsunod sa kasubuan. Kaya kining pag-circum, pagtuli, naamang gudi sa kasubuan. No? Naani sa kasubuan mga igsoon. Ang gidrive ni Pablo nga namatarong ang tao dili sa pagsunod, pagtuman niya na kasubuan. Verse 11. Gidawat niya si Abraham ang pagtuli ingon nga usa ka ilhanan o selyo sa pagkamatarong nga iyang naangkon pinaagi sa pagtuo bisan sa wala pa siya matuli. Kini aron mahimo siya nga amahan sa tanang magtutuo bisan og dili tinuli ug aron maisip ngadto kanila ang pagkamatarong. So sa ato pa, ang mga Hudiyo, mabadlong sila sa sininga teaching ni sa Word of God, sa gisulti ni Pablo. Nga kini si Abraham, sa wala pa siya natuli, gimatarong siya sa Diyos. Verse 12. Amahan usab si Abraham. Amahan siya sa mga tinuli, sa mga tao nga dili lamang tinuli, kundi nagsunod usab sa mga lakang sa pagtuo sa atong amahan nga si Abraham bisan sa dili pa siya tinuli.
So kini din pagka-spiritual father ni Abraham, amahan sa pagtuo. Wala lang di ay ni siya nahimong inclusive sa mga Hudyo, kundili sa tanan nga mga katawhan nga nagtuo. So kita mga igsoon, no? Ma-trace ang ato nga pagsalig sama sa kang Abraham nga pagsalig. Ha? Amahan siya sa pagtuo. Ang gihimo ni Abraham, kita mo po itong gihimo ang pagsalig, pagtuo mga igsoon. So diri kita sa sunod nga seksyon, ang saad sa Dios madawat pinaagi sa pagtuo. Okay, verse 13. Ang saad ngadto kang Abraham ug sa iyang mga kaliwat nga sila manununod sa kalibutan. Unindutan ang saad, no? Sige kamo ha, manununod mo sa kalibutan. Mao lang saad. Kini wala maabot pinaagi sa balaod, no? Kundili pinaagi sa pagkamatarong sa pagtuo. So kini daw sa nindota sa English no nga we will inherit the earth. Kinsa ko nang makapanunod, panubli mga igsoon sa kalibutan kadtong mga nagtuo. Okay? Mo na sa ka-blessing mga igsoon sa tao nga nagtuo kang Jesus Christ. Kaya nga naman, remember nga si Jesus Christ, maghari siya din sa kalibutan, 1,000 years. O ang kadtong mga nagtuo, mo nagingon ini nga verse nga sila, manununod, no? They will inherit the earth, no? Kita din pila lang kang naay iya gyud nga yuta, no? Most of us wala pa iya nga panublion nga yuta. Pero sa Bible mga igsoon, the promise of God nagingon nga kadtong mga nagtuo kang Jesus Christ, gisaaran sila that they will inherit the earth, no? Makapanubli mga igsoon. So karon kinsa daw ang makapanubli, makapanunod? Kadtong mga nagtuo, no? Verse 14. Kay kun ang mga nagpailalom sa balaod, mao pa ang mga manununod, wala na di ay bili ang pagtuo, ug wala na kapuslanan ang saad. Apan ang balaod mubunga og kapumot, apan kun walay balaod, wala usay kalapasan. So di ba ang law, ang kasuguan gihatag man ngadto sa Israel. Di ba kang Moses? Gihatag to mga igsoon, dili aron nga sila maka-inherit niya ning gisaad, no? Nga inheritance. Gihatag ang kasuguan kay ingon dinhi kini apan ang balaod, verse 15, mubunga og kapungol, apan kung walay balaod, wala usay kalapasan. In other words, sa diyang gihatagan sila sa kasuguan sa Dios, mao to ang kumbaga mga igsoon ang mirror nila. Makita nila lang kaugalingon kung angayan ba sila, no? Maayo ba ang ilang kinabuhi at ubangan sa Dios. Kaya kasuguan, mo'y musulti sa tao nga, oy, nakasumpa ka, kaya naglapas ka sa kasuguan. Mo na ang trabaho mga igsoon sa kasuguan. The more nga mahimong guilty ang tao. Okay? Kaya mangin aware man siya nga nakasala siya, kaya naay kasuguan. Okay? Mo na ang katuyuan sa kasuguan. Dili aron nga mamatarong, kung dili aron nga, unsa diha? Aron nga mangin aware ang tao nga siya malapason. Verse 16. Busa kini ipasikat sa pagtuo. Aron nga sumala sa grasya, malig-on ang saad ngadto sa tanang kaliwat. Dili lamang ngadto sa mga nagpailalom sa balaod, kundi ngadto sa mga nakig-ampit sa pagtuo ni Abraham. Kay siya mauman ang amahan natong
tanan. So kinilang saad nga manununod sa kalibutan, giingon din hino nga kini gipasikad sa pagtuo. No? Kay aron ma-emphasize nga kini gyud grasya, no? Grasya. Sumala sa nasulat, gihimo ko ikaw nga amahan sa daghang mga nasod, sa atubangan sa Dios nga gituuhan ni Abraham. Ang Dios naghatag og kinabuhi sa mga patay ug nagpatumha sa mga butang nga kaniadto wala pa. Verse 18. Kay siya milaom, si Abraham, no? Siya milaom bisan og wala nay paglaom. Mituo nga siya mahimong amahan sa daghang mga nasod. Sumala sa gisulti kaniya. Sama niya kadaghan ang imong kaliwatan. Ang hitabo nini, ang background nini mga good story sa Genesis, di ba gipapili ni Abraham si Lot, iyang pamangkin, pili ka sa nga area imo, ginag-away naman ang atong mga bakiro sa atong mga livestock, pili ka sa imo. O nagpili karon si Lot, gipili niya ang plain ngatong Sodom at Gomorrah. Pagkagabi niya na ang Ginoo nakigsulti kang Abraham. Niya gisaaran siya sa Ginoo tanawang kawanangan. Kung maisip nimo imong na kadaghan ang imong kaliwatan, no? Ug mao ni mga igsoon sama niya na kadaghan ang imong kaliwat Abraham. Pero pila na may edad ni Abraham? No? Verse 19. Wala siya maluya sa iyang pagtubisan sa iyang pagpamalandong mahitungod sa iyang lawas. Nga daw patay na kay siya pila kuno mga usa ka gatos na katuig sa iyang pagpapalandong mahitungod sa pagkadili ng mga anak ni Sarah. At this time ang edad ni Abraham 100 years old. Si Sarah, iyang asawa, ang edad 90 anyos. Wala pa sila yung anak, pero ipakita siya sa langit. Tanawang mga kabitunan. Ingon niya na kadaghan ang imong mga kaliwatan nga kung ihatag nimo. Sa tawanog nga pagkasulti, imposible, di ba? Kaya kinsa may 90 anyos, nga manamkon pa mga anak. Wala. Pero ingon sa Ginoo, sa imong kaliwatan, atagan ta ka. Ingon anak kadaghan ng imong mga anak. Mo nang giingon din nga lisod kayo, no? Pero ang ingon sa Bible, verse 20, apan si Abraham siya wala magduha-duha sa saad sa Dios. Grabe no si Abraham, my son. Amahan sa pagtuo. Ha? Abraham, tagaan anak. Pero sa una ni Abraham, I am already 100 years old. Ang akong asawa, 90 anyos. Manganak pa ba siya? Kung siya gisulti sa verse 20, apan siya si Abraham, wala magduha-duha sa saad sa Diyos. Kundili nagligon pinaagi sa pagtuo samtang naghimaya siya sa Diyos. Masaligon sa himpit nga ang Diyos makatungan gayud sa iyang saad. So, unsay puhunan ni Abraham? Pagtuo. Ang Diyos nagsaad sa tawhanon imposible, pero ingon sa pulong sa Diyos si Abraham bingtuo. Gipasalis diri mga igsoon ni Pablo nga unsa ka mahinungdanon ang pagsalig. No? Ang pagtuo. Sa time ni Abraham, nagtuo siya sa pulong sa Diyos. Okay? Sa atong panahon karon, unsa ang emphasis? Magtuo kang Kristo Jesus. Kay unsa diay? Kay ang pagtuo ni Kristo Jesus pinaagi niini ang tao mamatarong. No? Mao na siya mga igsoon. Padayon tagbasa, no? Hapit na tamuhuman sa verse. Mao'y hinungdan, okay, si Abraham ito, verse 22. Mao'y hinungdan nga kini giisip alang kaniya nga pagkamatarong.
Apan ang mga pulong giisip kaniya, wala sulata alang kaniya lamang, kundili alang kanato usab. No? Unsa gani si Abraham migtuo. Okay? Sa mga saad sa Dios. Pero ingon din na application, ingon sa Word of God, mauusab sa mga nagtuo. Ingon diha verse 24, kini isipon. Notice the word ha, isipon. Kitagatan na karon og explanation. Sa English ni siya imputed sa English, no? Ato na explain niya. Kini isipon nga nanhi kanato nga nagtuo kaniya nga nagbanhaw kang Hesus nga atong Ginoo gikan sa mga patay. So kining isipon, no? Imputed, mao na siya kung sa English. Ang tao daw isipon diha kaniya kung kaning tawhana mingtuo unsa may ang tuhan nga ang Dios nagbanhaw sa iyang anak. Di ba? Jesus died, buried, and after 3 days nabanhaw. Ingon sa Bible, ang tao daw nga nagtuo ni anak nga mensahe pagaisipon, no? Mo nang ingon diha. Katong nagtuo isipon siya. Ngaon sa man nga matarong mga igsoon. Verse 25. Nga gitugyan ngadto sa kamatayon, no, si Jesus tungod sa atong kalapasan ug gibanhaw alang sa paghimo kanato nga matarong. Okay? Again now. Naay parehas si Abraham nagtuo sa saad sa Dios. Sa atong time karon kita pod nagtuo sa gihimo sa Dios sa iyang anak. Unsa may gihimo niya kan Hesukristo nga iyang anak. Di ba sa cross of Calvary gipatay, gilubong na banhaw. Kay aron ang mutuo sila mamataro. Oh. So ato ning explain no kining word nga imputation. Kung sa Bisaya, isipon or pag-aisipon. Okay? Sa English, imputation. Ano ni ang meaning? It is the act of God. Iyan sa Ginoo nga initiative, kining imputation. Act of God, crediting or reckoning something to a person's account, even if it is not their own. Okay? Isipon. Okay? Kung ikaw lang mutuo, isipon will be credited to your account. Mao na siya ang imputation. Now, ato explaining tulo ka example kining imputation. Naitulo ka example ani. For example, si ang unang ginikanan si Adan. Si Adan ha. Adam's sin is imputed to all humanity. Sa diya nakasala si Adan mga igsoon, ang sala ni Adan, kay balo ba kita na it was imputed sa tanan nga mga katawhan. No? Just as a family's death, example, no, is inherited by its members, Adam's sin is judicially charged to all of his descendants. We are born not only with a sinful nature, but also with a position of guilt before God because of Adam's disobedience. Ato nang i-explain kay ang kini nga passage makita sa Roma 5. Next Sunday nga walay nato. No? Makita ni sa Roma 5:12 ug 19. Nga ang sala ni Abraham di ay was imputed sa iyang mga kaliwat, no? Ikaduha nga imputation nga makita nato sa Bible. Morning, our sin is imputed to Christ, no? In a great exchange, God placed all the sins of believers on Jesus Christ on the cross. He was treated as if He were the ultimate sinner,
though he was perfectly sinless, in order to pay the penalty we deserve. No? 2 Corinthians 5:21. This is a judicial act where our debt, no, atong obligasyon, atong utang, was transferred to his account. So yung naning may tabo, sa cross of Calvary, when Jesus died, all our sins was imputed, no? Ngadto kang Hesus. Okay? Morning basahon na to ang 2 Corinthians 5:21. Ingon sa 2 Corinthians 5:21, for He made Him, kang Jesus, who knew no sin. Di ba si Jesus wala man sa sala, no? Pero ingon diha, to be sin for us. Walay sala, pero gihimo siya nga sala tungod ka nato. So meaning, ang sala sa mga tao was imputed to Jesus Christ. Kita niyo? Sa kang Adan, sa diyang nakasala si Adan, ang iyang sala was imputed to all humanity. But when Jesus Christ died on the cross, ang sala sa mga katawan was imputed to Jesus Christ. Ang unang imputation ng nga, ikaduha. Karon, dirita sa last, sa ikatulong nga imputation. Christ's righteousness is imputed to believers. Ang pagkamatarong ni Jesus Christ was imputed diha sa mga nagtuo. Okay? So, yun ani, when we place our faith in Christ, His perfect, sinless righteousness is credited to our account. Di ba meaning ganina sa imputation? To credit, to reckon. So, ang nahitabo mga igsoon, when we place our faith in Christ, His perfect, sinless righteousness was credited to our account. We are declared not guilty. And more than that, are legally clothed in perfect righteousness of Jesus. This is the central argument mga igsoon nga itong gisgutan sa Romans chapter 4, where Abraham's faith was counted as righteousness. No? Mga nag-mention ganina sa verse 3 to 5. So we are justified and given a new standing before God, not based on our own works, but on the perfect work of Christ on our behalf. Again, mga igsoon, kining atong gisgutan, theology ni siya, doctrinal ni siya mga igsoon, na kinalan imong ma-absorb, atong ma-absorb gayon. Christ's righteousness imputed to your account. Kano saan ay nahitabo? Sa dihang mingtuo ka kang Jesus Christ ngayong Savior. You are reckoned righteous, not by your works, but by the works of Jesus Christ. His righteousness imputed to you. No? Philippians 3:9, ang atong last verse, morning atong last verse. And be, si Pablo ni siya nag-ingon, and be found in Him. Nikaplagan ako diha sa Diyos, not having my own righteousness, which is from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith. Nining a passage mga igsoon, nining a verse, dunay duha ka righteousness ang gimension. The righteousness, ang unang righteousness by works, keeping the law. Mao na siya. Ang ikaduhang righteousness
Righteousness by faith in Jesus Christ. Okay? Gitawag kini righteousness from God. So atong slow down ha, aron atong atong ma-absorb. Naay duha ka nga righteousness. Righteousness of man by works, righteousness of God by faith in Christ. Karon ingon ni Pablo, kung matubang daw ko sa Ginoo, kung matubang ko sa Ginoo, ang pagkamatarong nako dili pinasikad sa pagbuhat nako sa kasubuan by works. Mahimo kong matarong lang atubangan sa Ginoo sa akong pagtuo kang Hesukristo. Kay mauna ang righteousness from God. No? Ganina nabasa sa Sunday School, no, sa doctrinal indoctrination na to, ganina nindot kayo related gyapon ining itong isgutan. Roma 10:3. No? Duha gyapon diha ka righteousness ang isgutan. Keeping the law, muna usa. Ang usa, faith in Jesus Christ. Mao ni ang righteousness of God, ang faith in Jesus Christ. Dili pwede nga i-mix, isagol, either ragyod niini. No? Kay contradictory man, kay kung may righteousness by keeping the law, ingon sa argument ni Pablo, di na matawag kagasa, suhulan ka, kaya nag-keep man ka sa law. Pero kung dili punta sa righteousness by faith in Jesus Christ, ingon sa Bible, okay, ma-righteous ka, kay gasa na, libre na nagikan sa Diyos. No? So, dili pwede ma-merge mga igsoon ha, ang keeping the law o ang faith in Jesus aron nga mamatarong. Usara yun ang pamaagi nga mamatarong ang tao. Faith in Jesus Christ. Mga igsoon. Humanta nagtuo kang Jesus Christ na matarong ta. And then, we observe the law of Christ. Unsa man ang law of Christ mga igsoon? Law of the Holy Spirit. Okay? Di ba naay mga command sa Bible para sa mga believer ni Jesus Christ? Okay? So, kanang mga law of Christ, law of the Holy Spirit, another topic na po siya. Kaya nisgutan diha mga igsoon, how do we live a life being righteous before God? Muna siya. In other words, human ka na Kristohanon, tudluan ta sa law of Christ or law of the Holy Spirit. Unsaon magkinabuhi, ingon nga gimatarong na ka. So kini nga itong gisgutan sa Roma 4, ang gisgutan diri, paano ang tao sa iyang standing mahimo siyang matarong sa Dios. O usara mga igsoon ang pagi. By faith in Jesus Christ. This is righteousness from God. Muna mga igsoon, nga kinsa may magpasigarbo. Wala tay kapasigarbo sa atong kaugalingon. Kay dili man ni by keeping the law. Pagsunod sa kasubuan ang righteousness. Kinsa ako'y pasigarbo? Ang Diyos, ang Ginoo. Kaya nga naman, sa diyan nagtuo ta sa iyang anak na si Jesucristo, kita, gingon sa Bible, will be reckoned. No? Imputation of righteousness atong maangkon. So, kumpleto ha yung nanay, kung atong subayon ang words of salvation. Ingon ani. Sa chapter 3 verse 21 ngadto sa katapusan, nagisgot dito sa atong salvation, the atonement of Christ. He died for our sins. Iyang gibayaran. Mao na ang redemption, gibayaran. And then propitiation, na-appease ang kasuko sa Ginoo, sa Dios nga Amahan sa atong mga sala. Our sins are covered. No? So, human gibayaran ni Jesus ang atong mga sala sa kamatayon sa cross of Calvary. Napay nahitabo. Dili lang na-stop diha ang bayad. Niya pa, there is imputation. Meaning,
Ang righteousness of Christ, nga mo na itong iskutan karon, ang righteousness of Christ is imputed, no? Gibutang sa imong account. You are righteous before God. Mo na mga igsoon. Na-forgive imong sala kay gibayaran, wala lang nag-stop diha. Ang righteousness ni Jesus imputed, gi-reckon, gihatag diha sa imong account. Mo na nga, you are righteous before God. So kining righteous before God, mga igsoon, maangkon ni sa tao kung siya na ay pagtuo kang Jesus Christ, ingon nga Savior niya. So that's why as we close, mubalik yung tapos sa Roma 1:16 and 17. This is the heart of the gospel, mga igsoon, sa libro sa Roma. I am not ashamed of the gospel of Christ. It is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Ha? Kung na mo'y recollection sa akong primero mensahe sa Roma 1, ingon ni Pablo, ako utangan sa mga katauhan. Utangan sa may utang ni Pablo sa mga katauhan of sharing the gospel of Christ sa mga tao. Ang difference lang sa utangan karon sa physical o utangan sa spiritual, kaya utangan sa physical, kabalo ka kung nangutang ka, na kay consciousness. So kung nangutang ka sa nitampulano, suktong juga kay conscious, aware to siya nga nangutang ka. Ang kisgutan nga utang ni Pablo diri sa mga katauhan, utang na ni nga mag-share kanila sa gospel. Obligation ba? Kaya ang kamatayon ni Jesus Christ unsa gani? Atonement para sa tanan nga tawo gibayaran. Imputed. Ang pagkamatarong nga iya ni Kristo maana niya ng tawhana. Ang problem, kinahanglan na mo share. So ingon ni Pablo, ako I am not ashamed, hindi ko maulaw mag-share ani. Kay nga naman, kung imo gyud obserbaron mga igsoon, wa kay iga kaulaw kung mag-share ka sa gospel. Gani, we are helping people nga sila makadawat niining pagkamataro nga iya sa Dios. Remember, there is only way, very inclusive mga igsoon, ang pagkamatarong gisgutan sa Bible by faith in Jesus Christ. Pero kinahanglan i-share ni ngadto sa mga tao. No? Mao na kita mga Kristohanon, aplikasyon yun ni nato, no? Sa atong kinabuhi. Sa imong location, sa imong panimalay, sa imong field of work, sa imong trabaho, wherever we are, sa mga tao nga imong ikaatubang, we have obligation to share the gospel. No? Obligasyon yun na nato mag-share nato kanila sa gospel. Kay si Pablo pa, utangan ako. Kita po mga igsoon, utangan ta sa mga tao. Kaya nga no, maura na ipamahagi nga makatabang kanila aron sila mamatarong katubangan sa Diyos. We want people nga sila mabaylan nilang sala. We want people nga mamatarong sila. We present Jesus Christ. Ngadto kanila. Aron sila doon ay personal nga relasyon diha kang Kristo Jesus. No? Dagan sa mga katauhan ng mga igsoon, they have religion. But don't have personal relationship with Jesus Christ. No? Kung mo advance ta ba, advance ta sa study sa Roma 10, iskutan po ganina. Dagan sa mga tao very religious. Na sila zealousness sa ilang religion, but not based on knowledge. Mo na problem. Wala na base sa kahibalo, sa teaching sa Bible. Kung sa Yudayan makapamataro. No? Muna nga ang tao mga igsoon, kinahanglan tuduan sa kamatuuran sa pulong sa Diyos. Kita ang makashare ngadto kanila mga igsoon. No? Ang una-una noon sa mga unbeliever, kung share nimo sila, mura ka og nangin ng
buwan ba, ng convert, ng dani, o reliyon. Mo na ilang una kung sira mo sila, ilang una ng dani ka reliyon. Di na kong balhin kay nana ko'y reliyon. Ba't kita, sa atong pag-share, dili mo na atong intensyon. Ang atong pag-share, gusto lang nato nga ipakilala nga si Kristo Jesus makaluwas nila. No? So kinahanglan mga example mag-share ta sa mga tao. Unsa gani? Lovingly. No? Kanang nakigugma nga mag-share ngadto kanila. Careful, make it simple sa atong pag-share ngadto sa mga tao. No? Sa hinay-hinay sila makasabot. Natay na i-share din sa atong mga kauban, no? Nga pag-approach nila sa panimalay kay mag-share sa gospel, very reluctant ang host bang tagbalay. Halos radaan niya maglingo-lingo murag di mo dawat sa messenger, no? Sa atong mga kauban nga mag-share. Pero sa dihang nasira na sila o nakasabot na, ang uban gani naghinilak pagkahuman. No? Naghinilak sa nasabtan nila ba nga ingunana di yung gospel. Ingunana di yung paagi sa kaluwasan. Kaya matuod mga igsoon, ang mga katawhan, yes, they have religion, but they don't have personal relationship with Jesus Christ. No? Umaw rin atong role mga igsoon sa church. Nagahiusa kita, nagatambayayong, nagaministry kita. Kaya aron ma-present nato ang gospel nato sa mga katawhan. No? Do not undermine or underestimate ang atong ministry mga bata. Nganong mga bata, kasagaran? Ang mga bata, no? Sila ang pinakadali nga madala diha sa Ginoo. Kung sira nimo sila sa gospel, sila madinawaton. No? Panagsara ng bata na makiglalis kung sira nimo. Mudawat kita sila dayon, no? Mao nang kanindot mga igsoon ministry sa mga bata. Pero kung mag-share ka sa mga adults, mga dalagko, maagi sa puglalis. Magdebate mo. No? Grabe pang pasensya mo ipakita aron lang makasabot ang imong gisira. Pero mo ni mga igsoon, we thank you sa atong mga ministries, sa mga ministry leaders, mga nag-frontliners, thank you. Ug sa atong mga partners, ang uban nagpa-snacks town. Salamat sa mga nagpa-snacks. No? Thank you so much sa inyong tanan. Kining tanan natong gihimong mga igsoon. We are not ashamed to share the gospel. Kay mo ning pamaaging maluwas ang tao. Let us pray, no? Mag-aambot ka as we close sa mensahe. Father in heaven, we are so grateful. We are thankful, O God. We are mindful of the profound truth found in your word, especially in the 4th chapter of the book of Romans. We thank you for Abraham, our father in faith, whose story reminds us that righteousness is not earned by our works or by following the law, but is freely given by grace through faith. Father God, we confess that we often try to earn your favor through our own efforts. We put our trust in our actions, our achievements, and our obedience rather than in your perfect and complete work on the cross. Forgive us, Lord, for striving when you have called us to rest in you. Just as Abraham believed you, and it was accounted to him for righteousness, we pray that you would strengthen our faith. Help us to believe in you and in your Son, Jesus Christ, whom you raised from the dead. We believe that he was delivered over to death for our sins and was raised to life for our justification. Father, we ask that you would fill our hearts with the peace that comes from knowing we are made right with you not by our own merit, but by your grace alone. May this truth be a foundation for our lives
giving us hope and assurance. Help us to live lives that reflect this amazing gift, demonstrating your love and faithfulness to a world in need of your saving grace. Father, we pray all this in the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Amen.